Sa pagkakataong ito mga kapatid, atin pong papansinin itong video ni Mark James, o Pastor Mark James ng COOS, Church of Our Savior, no? Na napaka-ingay po, no, sa social media. At alam nyo, pansin na pansin din ito ni Sister uh, Pinya Flor Sibunga. Ayan, no. Okay, so ito po, pakinggan natin yung kanya pong topic, no, sa pagkakataong ito. At samahan niyo po ako sa isang oras na bakbakan laban sa kademonyuhan ng mga CFD. Ayan, so sabi ni Pastor James mga kapatid, samahan daw siya sa isang oras na bakbakan sa kademonyuhan at nag-name pa siya ng mga CFD, no? Ng mga CFD. So ano kaya yung sinasabi niya? Ano kaya yung punto niya mga kapatid? Sa kanyang sinabi na kademonyuhan di umano ng mga CFD. So saan kaya siya kumuha ng chismis ng ganyan daw mga kapatid, no? Na meron daw kademonyuhan para sa kanya yon mga kapatid. Meron daw kademonyuhan ang mga CFD. Well, ang atin naman po dito ngayon ay bibigyan nating pansin, no? Atin naman pong sasagutin yung kanya pong mga patutsada sa Iglesia Katolika, no? Yung kanya pong patutsada patungkol po sa aral nating mga Katoliko, at bibigyan din po nating linaw, no, ang kanya mismong mga maling insights po dito. Okay? Kaninang umaga mga kapatid, mayroong nagyayabang na makipag showdown ngayon. May nag-challenge pala sa kanya mga kapatid, no, na makipag-showdown daw. And then makipag-diskusyon. Hihintayin natin mga kapatid na kasi ang pag-uusapan namin ay tungkol sa ikapo. So yung magiging topic pala ni Pastor Mark James at saka itong sinasabi niyang CFD ay regarding daw sa 10% o sa tithes, no, sa ikapo. And then kasi itong mga uplo kasi na mga Romano Katoliko, ayan, no, oplok daw mga kapatid yung mga Romano Katoliko, sabi ni Mark James yan, ha. Tapos ang sobrang yabang naman kasi. Ayan, sobrang yabang pa daw. Pero sa kanya mismong salita mga kapatid at mga kaibigan, naririnig po natin, siya po itong nagmamayabang, tibo pa. Yan ang malinaw dito. Sobrang yabang. Sobrang yabang. Bakit? Kinukutya yung tithes. Yung ikapo. Ano? Yun po discussan namin mga kapatid. Okay. Discussan namin. O kung makipag-showdown, di showdown. Kung makipag-showdown na showdown. Grabe. Ito ngayon. Kasi nga, ano? pinaparatangan tayo na yung mga pastor ay walang karapatang tumanggap ng ikapo. Hindi yan naman kasi paratang yan. Totoo naman yun. Saan mo naman mabasa sa Biblia na ikaw mismo, ikaw Mark James, no, na pastor ng COOS, saan mo mabasa sa Bible na magbibigay ng tithes sa iyo? Meron bang ganon? Sinasabi sa Biblia, itong ikapong ito ibibigay ko kay Pastor Mark James. Meron bang ganon? Kasi ganito yung kanilang argumento po mga kapatid, no, na hahanap sila ng particular na talata sa Biblia, tapos ididikit yung teaching ng simbahan. Saan mabasa sa Biblia yung example, saan mabasa sa Biblia yung magkumpisal ka na yung kasalanan sa paring Katoliko, ha? Ganoon yung kanilang dinidikit po mga kapatid na argumento. Ngayon, kung tayo kaya ang magtanong, meron kayang ganon? Totoo naman yung totoo naman po yung issue, no, na wala naman talaga, no? Wala kayong right o karapatan na kumuha ng 10%, no,
sa kahit na sino man, kasi hindi naman po kayo, first of all, hindi naman po kayo anointed, at hindi naman po kayo pinadala, no? Hindi naman po kayo sinugo, no, para kumuha kayo ng 10%. Yung pagkukuha ng 10% kasi, kung nagbabasa tayo ng Old Testament, mga kapatid, mga kaibigan, that is regard to the commandments of our God sa mga Israelites, no? Yung mga paring Levita, yung kukuha ng 10%. First of all, si Mark James po, mga kapatid, hindi po siya paring Levita, no? Napakalayo po. Sige. Kaya ngayon, Ano ngayon? babasahin ko sa Biblia. Sige, Sabi ko basahin. kanina. Yan, sabi niya, kaya ngayon, babasahin ko sa Biblia. Sige, basahin para mas makita natin yung katotohanan. Na ang mga pastor ay may karapatang tumanggap ng ikapo. Basta't pastor ng COOS yan, kasi ikaw ay pastor ng COOS, Church of Our Savior. Ito ay take note po, mga kapatid, na kapag nagbasa siya, hanapin natin na ito ba ay connected sa Church of Our Savior o COOS. At Ano? yung Yung ano? kalaban din natin, Yung kalaban din daw niya, tapos kailangan din siyang patunayan niya ayon sa Biblia na ang mga paring Romano Katoliko ay may karapatang tumanggap ng ikapo. Kasi ang yayabang Ano ba? Sige. Ang yayabang Sige. So tingnan natin, mga kapatid. Sige na. Ano nyo na. Yan Saan na yung yung ano? mayabang kanina, anong pangalan nun? Yung espiritu ng Diablo. Ito. Sige. Kristo, anong isog? Sige na. Ipasok mo na yung tawagin mo na. Asa mo mag-debate. Dito na siguro sa dito na sa akin. Sige. Ganon. Pasok ka na rin. Sige. Para maganda. Kailangan lang kasi haharapin natin itong mga uplok na ito kasi nga Ito, sabi ni Pastor Mark James, mga kapatid, kailangan daw ay harapin ang mga uplok na ito. Naalala ko po, si Brother Wendell Talibong, hinamon din ito ng taong ito. Noong si Brother Wendell Talibong ay pumunta mismo sa kanilang lugar at sana ay magkakapermahan na sila, magkakaharap na sila para sana sa pag-uusapang topic nila, bakit para yatang asong nabahag ang kanyang buntot na hindi nagpakita? Sa inyo po, mga kapatid, ano kaya ang ibig sabihin nun? Na ngayon ay nagtatapang-tapangan siya, pero noong time na maghaharap sila po ni Brother Wendell Talibong para sana na ayusin muna yung topiko na kanilang pagdedebatehan, pero bakit hindi siya sumipot, I mean. Bakit hindi po siya nagpakita? kung hindi tayo iimik, mamimihasa itong mga uplok na ito. Ayan, sabi ni PTR Mark James, mga kapatid, kung hindi daw siya iimik, mamimihasa yung mga CFD, yung kanyang pinopoint out. Now, umiimik ka nga, pero nung time na pinuntahan ka mismo sa lugar mo, bakit hindi ka na umimik? Ano nangyari sa tapang mo? Ayan. Espiritu sa Diablo. Sulod na. Ayan, napakinggan niya pa, mga kapatid, espiritu ng Diablo, Sulod, pasok na. Sige. Yung espiritu ng Diablo kasi pinapalayas, pero dito sa atin pinapapasok natin. Ayan, kasi po sa ministry ni Father Darwin, yung mga evil spirits ay kinakas out. Pero para kay Mark James po, mga kapatid at mga kaibigan, ang Diablo ay dapat pinapapasok. O para sa kanya, i-invite niya to come in,
Pero para sa atin po na mga matino pa yung ating pag-iisip, yung mga diablo o mga evil spirits, talagang pinapalayas po yun. Hindi yun dapat na ini-invite sa buhay mo. Dapat pinapalayas mo yun. No? Pero itong si PTR James kakaiba. Imbes na sana na palayasin yung mga masasamang espiritu, pero para sa kanya, mas okay sa kanya no, na pumasok sa kanya. O yun. Tawa pa lang, alam mo na. Oh, Sige. Sige. ano, sige. Kailangan wag kang tatakbo ah. Oh. Kailangan daw wag na wag tatakbo. Kaya nga, paulit-ulit na tayo dito mga kapatid, no? Wag na tatakbo pero paulit-ulit tayo sa isyung ito na siya mismo ay biglang naglaho, biglang nawala, hindi na nagpakita. Bakit kaya? Oh, ano nangyari sa iyo, pastor? Saan yung tapang mo nung time na naghamon ka, pinuntahan ka, bakit nawala ka? Oh, eh ngayon, nag-iingay naman. Naku talaga, ano ba yan? Oh, oh, Wag kang tatakbo ngayon. Kasi sobrang yabang kasi. Ayaw natin ganyan. Ayaw natin yung sobrang yabang. oh. Ayaw daw niya ng sobrang yabang. Pero, naalala niyo po mga kapatid, yung mga previous na binanatang kong video niya, siya mismo itong sobrang yabang. Oh. Oh. Ano yung nasabi ko po na sobrang yabang doon na ginawa niya po? Hindi po ba mayroong statement si Father Darwin sa 1 Timothy chapter 3 verse 15 na binasa nga ni Father Darwin pero iniba niya yung kahulugan. Tanong, sino ngayon diyan yung sobrang yabang? Oh, kasi hindi niya po matanggap-tanggap, no, ang nasasaad po sa Biblia. Bakit? Ano po yung nasasaad sa Biblia? Ito po kasi yung sinasabi sa keynote po ni Father Darwin sa 1 Timoteo 3:15. Upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung anong dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. So, ang fullness, no, paghahanap natin ng katotohanan, ay nasa iglesia, nasa simbahan. And remember, Christ doesn't found many churches. Rather, iisang simbahan lang po mga kapatid ang kanyang itinayo. Ito po, oh. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Take note of this mga kapatid, no? Ang nabanggit po dito ay iglesia. So, ibig sabihin, hindi po yan marami. Iisa lang po yan, no? Iglesia lang, hindi po siya mga iglesia. So, napakalinaw dito po mga kapatid na ang statement ni Father Darwin ay tama. Pero, naalala niyo po mga kapatid yung video yun na minali po niya, no, si Father Darwin. Pero ngayon sabi niya, ayaw niya daw ng sobrang yabang. So, ano po yung ibig sabihin nito? Kung ayaw niya ng sobrang yabang at saka ang kanya mismong action ay pagmamayabang din, so ano po yung hulugan yan? Meron tayong kasabihan, action speaks louder than words. O, kayo na pong bahala dyan mga kapatid. Kailangan natin, patunayan natin. Ano? Sige. Pasok ka na, ano, sabi ni Kristo, anong isog? Pasok ka na, kay Duklon na ka. Maganda din na gusto ko itong batang ito eh. Gusto ko itong batang ito eh. Sige. Pasok. Itong espiritu ng diablo. Hintayin natin mga kapatid kasi nagyayabang eh. Ano kaya yung pagkaunawa mga kapatid ni Mark James dito, no? Patungkol po sa espiritu ng diablo. Kasi napapansin ko po, no, he addressing a man or a person na
espiritu ng dyablo. So kung ganito po yung mindset ng isang pastor o ng isang mangangaral, na ang paningin niya sa isang tao ay espiritu ng dyablo, dito pa lang po maling-mali na. Kasi sa konsepto pa lang na kanya mismong pagkakaunawa, mali na siya. So paano pa kaya natin ito, no, mapagkakatiwalaan sa pagkakaunawa po niya sa nakasulat sa Biblia? Kaya nga nung minali niya po ang kahulugan o binago niya yung kahulugan at binali niya pa yung argumento daw, sabi niya na winasak na daw yung argumento ni Father Darwin. Doon po makikita po natin na wala po siyang nawasak doon na argumento ni Father Darwin. Ano yung malinaw po doon? Na siya mismo ang winasak niya ang kanyang sarili. No? Kasi yung 1 Timothy 3 verse 15 ay hindi po nagiba, hindi po nawasak. So, nanatiling matatag ito na sinasabi na ang iglesia ang haligi at saligan ng katotohanan, at ang iglesyang ito ay nag-iisa lamang. Matthew 16:18, isa lang yung tinatag, itinayo ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ni San Pedro, at ang ating iglesia katolika ay kumikilala po sa otoridad na ibinigay ng Panginoong Jesucristo kay San Pedro hanggang napasa ngayon sa ika-266 Pope natin na si Pope Francis. So yun po ang pinakamalinaw po dito ngayon, mga kapatid. Mas maganda din naman yung Ano? magyabang at mayroong ipagyayabang. Ayan. Sabi niya kanina po, mga kapatid, ayaw yung mayabang. Pero ngayon sabi niya, mas maganda daw yung magyabang na mayroon namang ipagmamayabang. So, anong klaseng mindset kaya ito, mga kapatid? Gusto na ayaw? Ayaw na gusto. Ano ba talaga? Ano ba talaga, kuya? Ano ba talaga yung dapat mong ang dapat naming paniwalaan sa iyo? Ayaw niya sa mayabang, pero ngayon naman ay okay daw na magmayabang basta may ipagyayabang lang. Ito. O yung magyabang lang, medyo ano? yung mga pastor na mga kasamahan ko diyan. Tingnan nyo. Ito kasi babasahin ko ngayon na ang mga pastor ay mayroong talagang may karapatang tumanggap ng ikapo. Ito ba? Maganda. Babasahin daw niya po, mga kapatid, na ang mga pastor ay mayroong karapatang tumanggap ng ikapo. Ayan, sige, tingnan natin kung babasahin ko, mga kapatid. Ito na yung Bible ko. Saan na? Ayan na yung Bible niya. Ito yung gagamitin natin. Sige. Sige. Pablo de la Cruz na imbaga rabi iyo amin dita. Kabsat ko nga Pablo. Dita Ilocos Norte. Na imbaga bigat na imbaga rabi iyo amin dita. Kabsat ko nga Pablo. Sige. Sige na. Basahin na. Anak pa nga makabisita dita Ilocos Norte. Baka sumarunong na taon. Sumarunong na tawin. Agpasyarakton. Okay. Sige. Sa ano? Nasa yata agaboy buya kayo kanya ka. Kabsat ko nga Pablo. Ni Pablo de la Cruz from Lawag, Ilocos Norte. Sana, akala ko babasahin. Nakalimutan na tuloy yung pagbabasa. Akala ko babasahin, pero nawala. Nasingpit na ubing da ito eh. Sige, pasok na. Discussan natin itong Akala ko mababasahin. Pero bakit hindi po binabasa, mga kapatid? Akala ko mababasahin. Basahin na. Siguraduhin natin. Na ano? Na itong magkipagdiskusyon sa atin ngayon. Ano? Ano? Mapaihi ito sa pantalon. Kita mo? Sabi niya, mga kapatid, galit siya sa mayabang.
Alam niyo po ba kung anong klaseng argumento ang kanyang binitawan? Sabi niya, sisiguraduhin niya daw yung kanyang makakatunggali ay mapapaihi sa pantalon. Nako naman! So, kayo po mag-analyze, anong klaseng argumento po ba yan? Hindi po ba yan pagmamayabang? Kita mo lang, oh. Grabe talaga yung aso, kinakain yung sariling suka. Ang grabe. Akala ko ba, ayaw niya sa pagmamayabang? Eh, bakit ngayon, ang yabang? No? Ang kanyang makakatunggali mga kapatid, no? Ay mapapaihi sa pantalon. Grabe talaga yung amas nito, ha? Oh? So, ayan po mga kapatid, ganito talaga ang magiging kahantungan kapag, nako, delikado talaga kapag ganito yung yung klaseng pag-uugali, oh. Ayan, oh. Shoutout muna tayo dito kay Sister Mars Perez. Good evening po, Bro Romel, watching from Hong Kong. At saka kay Mausi Fajardo, mapagpalang gabi po sa lahat. Kay Ruby Babiera, good evening bro, salamat lahat PPT. Hope tanan kapulutan ng aral, God love us. Okay. Kaya Jerwin, good evening Brother Romel sa lahat ng CFD. At dito na po kay Jose Dinos Walog, mayan gagabi Brother Romel sa lahat ng mga kapuntos, Mama Mary cover us with your mantle of love and protection. At dito po sa ating Facebook page, nandito rin po si Yam Montejo. Good evening Bro Romel. Kay Beth Muring Puligrates, sabi niya good evening po. Kay Sister Gingging, good evening Bro Romel. At sa lahat, may God bless us all. Kay Guadalupe Vidania, blessed evening Brother Romel. Nawa ay gumaling na ang mga sinasapian. Yan, sabi ni Guadalupe Vidania, nawa ay gumaling na ang mga sinasapian. Mabuhay ang mga CFD ng PPP. Sino ba yung sinasapian na yan ng masamang espiritu, ng kasinungalingan at kayabangan? Ayan, oh, lakas ng panya. Ayan, oh. Kung sa argumento pa ni Brother Wendell Talibong mga kapatid, no, ay parang ano yan, parang member daw ng air supply. O yan. So Sister Gingging, pareho lang yan, silang dalawa ni Espiritong Isog, mga uplok din, sabi ni Sister Gingging. Ayan, ha, sabi niya. Tinawanan din ni Brother JD tinawagan, oo nga, naalala ko yung nakaraan, tinawagan daming alibay, hindi naman makasagot ng tama. Ano ba yan, paulit-ulit lang siya, walang saysay ang sinasabi, puro ngak-ngak, walang katuruan, sabi ni Guadalupe Vidania. Good evening sa lahat, sabi din po ni Edison Di Mihilio. Okay, good evening Bro Romel. Jose Limo sa ating YouTube channel. Kay Maribeth Gonzales, good evening Bro Romel, salamat, God bless everyone. Joel Sinyada, good evening Bro Romel. At saka kay Altar Server, hi po, watching from Infanta, Quezon. Kaya Maricel Villaluz, good evening Bro Romel, God bless you and sa iyong family at sa inyong lahat sa mga CFD. Okay, sa mga nakatune in po mga kapatid, mga kaibigan, sa atin pong live ngayon sa ating katotohanan ating pag-usapan YouTube channel at sa ating Facebook page, paki-share po yung live stream natin sa pagkakataong ito. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe na po sa ating YouTube channel. At sa mga hindi pa po nakapag-follow sa ating Facebook page, mga kapatid at mga kaibigan, ay pwede na po kayo makapag-follow sa ating Facebook page. Sige po, patuloy natin si Pastor James. And of course, no, shout out pala, nakita ko dito si Brother Julio Tamagos na naka-tune in ngayon sa atin. Hindi lang nakapag-comment, at saka si Jig John Gillian Hinares sa ating Facebook page, at saka si Melanie Hernandez na gabi-gabi pong naka-tune in sa atin. Si Sister Aida Camarines, of course, no, ating supporter din po sa ating katotohanan at pag-usapan Facebook page. Ayan, sige, patuloy Pastor Mark James. Dito sa atin kasi, wala pong pagyayabang dito. Oh, kita nyo mga kapatid, dito sa atin kasi walang pagyayabang dito. Pero ang tanong, anong klaseng argumento po ba 'yon na sabihin
na yung kanyang katunggali ay mapapaihi sa pantalon. Kung hindi yun yabang, ano yun? Ah, Ang kailangan lang dito, ano? buo ang dibdib. Ah, ang kailangan daw ay buo ang dibdib. Ang tanong, saan napunta ang dibdib niya noong si Brother Wendell Talibong ay pinuntahan talaga siya, hinahanap pa nga siya, inantay pa nga siya para magkasundo sa topic. Nasaan yung dibdib? Hindi ba yun nabuo? Baka nasira mo, mga kapatid. Oh, Yung sabi ng mga attorney, ano? pag may katuwiran, ipaglaban mo. Ganon yun. Oh. Kaya, Oh, tama yun. Kapag may katwiran, ipaglaban mo. Kasi nakastate din man yan sa 1285 ng Catechism of the Catholic Church. That's why merong mga nagdedepensa talaga ng Iglesia Katolika na pananampalataya because it was stated in the Catechism of the Catholic Church 1285. Now, the very question here is, where are you? The time na pumunta si Brother Wendell Talibong sa lugar nyo at nagmamayabang ka, naghahamon ka pa ng makikipagdebate ka, pero bakit hindi ka lumabas? Kaya yung dahilan dyan. Sige po. Sita Aldabe, good evening bro Romel. Okay, sige. Patuloy Pastor James. kung totoo yung aral ninyo, mga siipdo, mga Ayan o. Kita mo lang, ayaw niya niyang magpagyayabang, pero ito, yung ginagawa niya ngayon, anong klaseng argumento kaya yan? siipdis, kung totoo yung mga aral ninyo, Ano? napakaganda. Ilaban nyo na. Kasi Saan ilalaban? Hindi ka naman lalaban. Saan ito ilalaban? Hindi ka naman lalaban. minsan kasi napakagaling yung magngakngak, hindi nyo naman kayang ilaban. Minsan daw napakagaling magngakngak. Sabi nga dito mga kapatid sa comment natin sa Facebook page, ngakngak lang daw siya. So, sino yung magaling magngakngak dito ngayon? Paano ba yan? Marami namang nakakapanood, marami namang nakakaunawa, no, sa inyong mga pinagngagawa. Nang sabayan yung ninyo. Shoutout po dyan kay Hart Rodriguez sa ating Facebook page. Aral ninyo. Ang maganda kasi mga kapatid, Ano maganda? yung aral ay nasa Biblia. Yun lang. Yun lang. Sabi ni Pastor James po, ang maganda kasi mga kapatid, yung aral na sa Biblia. Yun lang. Okay? So, ibig sabihin, itong taong ito po mga kapatid at mga kaibigan, ay naniniwala po sa tinatawag po natin na sola scriptura o Bible alone. Now, alam niyo po, no, kagabi ay na-share ko din po yung kaunting nagbigay tayo ng kaunting pagko-comment lamang, reaction I mean, dahil napakaganda talaga yung naging topic ni Brother Dwayne Cartuhano doon po sa Luzon, no, kasama po si Pastor Attorney Terence Kamua, no, sa kay Brother Adrian Milag, no, na programa po mga kapatid. Now, ano po ba yung nangyari doon, no, sa kanila pong pagdi-discuss? Ito po. Ayan, pakinggan po natin mabuti itong discussions, no, ni Brother Dwayne Cartuhano at saka ni Pastor Attorney Terence Kamua. Ito po mga kapatid. Sabi, ayan. Ayun, hindi pala na ano yung audio. Sandali lang po, hindi ko pala na-set yung audio niya. Hindi. Okay. So, nangyari nito, ayan, ilagay ko muna. I-add ko muna siya. Add sa PLC. Then, 9, 10, ito. So, next, may limitasyon ba ang sola scriptura pagdating sa malawakang pag-aaral? Ito, challenge ko sa iyo, Pastor Mark James. Makinig kang mabuti sa paliwanag, ha? Scripture, Brother Ben.
Okay. Thank you for that question. Sola Scriptura has limitations. Oh, see? Sola Scriptura has limitation. So, hindi po pwede na gamitin yung argumento na lahat dapat ay sa Biblia lamang. So, dito pa lang po ay failure na si Mark James sa kanya mismong statement, no? So, magbibigay, although marami akong alam na pwede. At isa pa, no? Si Attorney Pastor Terence Camua ay isa din pong protestante. Pero bakit po siya hindi nag-disagree dito sa statement ni Brother Dwayne Cartuhano? Bakit po siya agree? Kasi po si Pastor Attorney Terence Camua ay nag-aaral po ng totoo, nag-aaral po ng tama, nag-aaral po ng malaliman sa Biblia. Unlike po dito kay PTR Mark James na ito ay nako, ewan ko lang kung anong klaseng pag-aaral yung ginagawa niya na i-rely lang lahat sa Biblia. So, hindi po yan according sa mga scholars o sa mga nakakaalam talaga sa malalimang pag-aaral po sa Biblia. Pero magbibigay ako ng tatlong patunay na may limitasyon ang Sola Scriptura. First, if we talk about lower criticism or textual criticism, okay? So, textual variants are one issue that make Sola Scriptura unworkable. If Sola Scriptura is to be used, which scripture will be used to represent the Old Testament? Biblia Hebraica Stot Cartensia or Hebrew Bible Critical Edition? Ayan o, sagutin mo po, Pastor Mark James, ano ba yung dapat na gamitin dyan sa pag-aaral sa Old Testament? Sige nga. Okay. Saan pa lang yan? We know that Biblia Hebraica Stot Cartensia has many problems, and this is proven by the book Old Testament Textual Criticism, a practical introduction by Brutzmann and Tully. Now, most of our English translations of the Old Testament are based mainly on the Masoretic text. Okay? Okay. Now, I'm sure most of us are aware that the Society of Biblical Literature will issue a Hebrew Bible Critical Edition. By the way, for the information of everyone, Hebrew Bible Critical Edition is a scholarly advance made possible by the supply of the Dead Sea Scrolls, some of which contain superior readings to Masoretic texts. Another question, if Sola Scriptura is to be used, which scripture will we use to represent the New Testament? Ito na. Kung sola scriptura lang, ano naman yung gagamitin para ma-represent yung New Testament? Yan yung tanong ni Brother Dwayne Cartuhano. Kung alam mo ito pa Mark James, so sagutin mo kaya. Nestle Anan 28 or Textus Receptus? Ayan ano ba yon? Saan sa Textus Receptus at yung isa pang binanggit ni Brother Dwayne? Saan doon? Ito, sagutin mo ba, Pastor Mark James? Textus Receptus. Ito. Testament. Nestle Alan 28 Nestle Alan 0.8 or Textus Receptus? Ano or ba? Textus Receptus. From what I see today, many Protestants use Greek interlinear whose text itself is Textus Receptus. According to Dr. Philip Comfort, a Protestant biblical scholar, in his book, A Commentary on Textual Additions to the New Testament, on page 7, this is what is written. The Greek edition, known as the Textus Receptus, current in the 15th and 16th century, has thousands more words than the primitive text presented in the manuscripts of the 2nd through 4th century. Kita nyo mga kapatid, habang binabasin ni Brother Dwayne Cartuhano yung reference niya, kita nyo, agree talaga si Attorney Terence Camua
So wala po siyang disagreement sa binasa. Ibig sabihin, kahit protestante, basta yung protestanteng yan ay nag-aaral ng tama, nag-aaral ng malaliman, nag-aaral talaga sa Biblia, hindi po yung nakarely lamang sa translation din mag-uunawa sa kanyang sarili, talagang mag-a-agree po sa tamang pag-aaral ng Biblia. Hindi yan agree po sa sola scriptura o sa Bible alone. Second, if we talk about higher criticism or historical critical method, Ito po, no, yung pag-aaral kasi ng Biblia, hindi kasi yan na para bang patsambahan lang, makabasa ka lang ng talata tapos ma-memorize mo, katulad po ni Eliseo Soriano, nakaka-memorize ng Biblia, akala natin Bible scholar na. Very wrong po 'yon. No? Kasi kahit si Eliseo Soriano ay hindi po nakakaunawa, no, ng Hebrew at Greek, nakakabasa, inamin niya mismo na kaya nga sa pagbabasa sa Greek, hindi niya alam kung paano basahin. And aside from that po mga kapatid, kahit Hebrew hindi yun marunong magbasa. Paano pa kaya uunawain ng Hebrew at Greek kung hindi siya marunong magbasa? Paano ka makakaunawa kung hindi ka nakakabasa? Di ba? Yun ang pinaka-argumento diyan. So ito yung iniiwasan po mga kapatid ng mga kaibigan nating ibang sekta ng pananampalataya, no? Pinipilit na para bang sila yung may pagkaunawa sa Biblia. Na ano daw sabi niya kanina na yung paniniwala daw ay dapat sa Biblia lang lahat. Pero hindi naman pala dapat na ganoon. Aral ay nasa Biblia. Dapat yung aral daw ay nasa Biblia. Pero yun, debunk na po yun. Wasak na po sa yung argumentong sa Biblia lamang. Alright? So, ayan po mga kapatid ha. So, I hope that sa pagkakataong ito po ay may dagdag na learnings po tayo sa ating pong pananampalataya at patuloy po natin na depensahan ang ating simbahan at patuloy po nating bigyang linaw din yung mga kalituhan, no, na ating pong nakikita po sa social media.